At ang pangalan ng lalaking iyon ay Sun Wu. Matapos makaligtas sa bangungot na iyon, nagpasya si Sun Wu na bayaran ang utang na dugo, anuman ang kapalit. Nagsisimula ang kwento noong si Sun Wu ay isa pang tapat na tauhan ng amo na si Mr. Kang. Sa nakalipas na 7 taon, hinawakan ni Sun Wu ang lahat ng bagay ng napakaayos at malinis, hanggang sa sukdulang pagiging perpekto. Isang beses, may ilang siga na pumunta sa restauran upang manggulo. Oras na ng pagsasara, ngulit tumanggi pa rin silang umalis, kaya tahimik na pumasok si Sun Wu sa silid na may malamig na mukha. Matapos tapusin ng gawain, bumalik si Sun Wu upang mag-ulat sa kanyang amo. Nakatanggap si Sun Wu ng walang katapusang papuri mula kay Mr. Kang. Gayunpaman, nagdagdag din si Mr. Kang ng babala sa seryosong tono. Kahit gaano pa kahusay na matapos ni Sun Wu ang 100 gawain, kung gagawa lamang siya ng kahit konting pagkakamali, lahat ay kukunin ni Mr. Kang. Kahit ang buhay ni Sun Wu ay hindi magiging eksepsyon. Pagkatapos, binigyan ni Mr. Kang si Sun Wu ng isang mahalagang bagong gawain. Kamakailan, natuklasan ni Mr. Kang na ang kanyang kasintahan ay may maraming kahina-hinalang palatandaan. Kaya gusto niyang lihim na bantayan ni Sun Wu ang babae upang malaman kung may iba itong lalaki. Kung totoo iyon, dapat ay agad na harapin ni Sun Wu ang mga ito. Sa matinding pag-iingat, sinunod ni Sun Wu ang mga salita ni Mr. Kang at nagdala ng regalo sa bahay ni Hesu ayon sa plano. Bawat kurba ng anyang katawan ay hindi mapigilang titigan ni Sun Wu kahit 1 segundo. Ngunit babae ito ng amo, kaya hindi nangahas si Sun Wu na mag-isip pa ng iba. Matapos tapusin ang kanyang gawain, agad siyang nagpaalam ng magalang. Ngunit ang totoo, lumabas si Sun Wu upang lihim na magmanman nang hindi napapansin. Hindi nagtagal, may biglang lumitaw na sasakyan upang sunduin si Hesu. Agad ding sumunod si Sun Wu nang hindi nawawala sa bakas. Pumunta sila sa isang kalapit na bar na may masiglang kapaligiran. Doon nakita ni Sun Wu si Hesu na sumasayaw kasama ng isang stranghirong lalaki, ngunit wala nang ibang nangyari pagkatapos noon. Sa gabi, sinundan ni Sun Wu sila pauwi, ngunit ibinaba lamang ng lalaki si Hesu sa gate at umalis. Dahil dito, inakala ni Sun Wu na magkaibigan lamang sina Hesu at ang lalaki. Kinabukasan, ayon sa utos ni Mr. Kang, isinama ni Sun Wu si Hesu sa isang masaganang pagkain. Pagkatapos nito, dinala niya siya sa kanyang klase sa viola ayon sa schedule. Mula sa labas ng pinto, tinitigan ni Sun Wu si Hesu ng may hangaring. Ito rin ang unang pagkakataon na tumigin si Sun Wu sa isang babae ng puno ng damdamin. Ang malambing at kaakit-akit na tunog ng viola ay nagpatibok sa puso ni Sun Wu. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, may masamang nangyari. Ang mga siga na binugbog ni Sun Wu noong nakaraang araw ay mula sa isang karibal na gang. Gusto nilang makipagkita kay Sun Wu upang ayusin ang alitan. Kung papayagan si Sun Wu na humingi ng tawad, matatapos ang lahat. Ngunit para sa isang matigas ang ulo tulad ni Sun Wu, hindi iyon mangyayari. Dahil dito, lalo pang lumala ang sitwasyon. Mula noon, nagtanim sila ng matinding galit kay Sun Wu. Sa oras na ito, bumalik din si Sun Wu sa klase ng viola upang sunduin si Hesu ayon sa plano. Hindi inaasahan, biglang lumitaw ng lalaking nakita noong nakaraang araw. Hindi niya alam, dinala niya ang babae pabalik kay Sun Wu. Tahimik na sinundan ni Sun Wu sila ng may lumalagong hinala. Nang matuklasan niyang magkasamang pumasok sa bahay sina Hesu at ang lalaki, lalo pang tumindi ang kanyang pagdududa. Kaya walang pag-aalinlangang pumasok si Sun Wu. Tunay nga, ang lahat ay gaya ng iniisip ni Sun Wu mula pa sa simula. Hindi magkaibigan sina Hesu at ang lalaki. Sila ay tunay na magkasintahan. Pagkatapos,
Inilabas ni Sun Woo ang kanyang telepono upang tawagin si Mr. Kang at mag-ulat. Ngulit nang makita niya ang mga mata ni Hesu, hindi niya na kayang gawin iyon. Alam ni Sun Woo na kung gagawin niya iyon, tiyak na mamatay ang babae sa isang malaglim na paraan. Kaya matapos ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpasya si Sun Woo na patawarin sina Hesu at ang lalaki sa kondisyon na mula ngayon ay hindi na sila magkikita kahit isang beses. Magkukunwari si Sun Woo na walang nangyari at itatago ang sikreto. Sa pagbabalik, maraming iniisip si Sun Woo sa magulong damdamin. Alam niya na ang ginawa niya ay maaring maglagay siya sa panganib, ngunit sa hindi malamang paraan, pinili niyang gawin ito ng walang pagsisisi. Nalungkot siya nang walang dahilan siyang tuksuhin ng isang binatang nakamotorsiklo. Sinubukan ni Sun Woo na baliwalain ito upang imakaiwas sa gulo. Ngunit lalo pa silang nang insulto. Ngunit sa gabing iyon, may nangyari. Dumating ang amo na si Mr. Kang upang hanapin si Hesu na may galit na mukha. Nang makita niyang sinasadyang iniiwasan siya ng babae, napagtatanto ni Mr. Kang na nagbago na si Hesu. Tiyak siyang pinagtataksilan siya nito ng patakulit. Samantala, sa pribadong bahay ni Sun Woo, nang magising siya, nakagalop si Sun Woo at nakabitin sa kalunos-lunos na kalagayan. Binigyan si Sun Woo ng huling pagkakataon upang mabuhay. Kung magmamakaawa siya para sa kanyang buhay at hihingi ng tawad sa nangyari, agad siyang papalayain. Ngunit ang dalawang salitang paumanhin ay habang hanggan wala sa diksyonaryo ni Sun Woo. Kaya ayaw na nilang mag-aksaya pa ng oras kay Sun Woo. Agad na nilang inihanda ang kanilang kasangkapan upang brutal na harapin si Sun Woo. Biglang tumunog ang telepono ni Sun Woo. Ang tumatawag ay walang iba kundi si Mr. Kang. Nakipag-usap si Mr. Kang sa mga siga na dalhin si Sun Woo sa isang kalapit na bakanteng lugar. Inakala ni Sun Woo na nakalaya na siya mula sa impyerno. Hindi niya inaasahan ang trahedya ay dumating sa sandaling ito. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay ang amo na 7 taon niyang pinaglingkuran ng buong katapatan. Sa panahong iyon, ni isang beses ay hindi siya nagkamali. Ngunit alam ni Sun Woo na sa pagkakataong ito ay nasa matinding panganib siya dahil pinatawad niya ang magkasintahan ng hindi nag-uulat. Hindi niya inaasahan na ang pagkakamaling iyon ay magpapabayad sa kanya ng napakalaking halaga. Kung isang karaniwang tao siya, tiyak na hindi siya makakaligtas sa bangungot na iyon. Ngunit sa isang kaloobang hinahanga maging sa langit, nagawa pa ring bumangon si Sun Woo. Sa oras na ito, nasaksihan din ng tauhan ni Mr. Kang ang buong nangyari. Nahangaan siya sa lakas ng loob ni Sun Woo at nais niyang bigyan ng huling pagkakataon upang makabawi. Dinala siya upang maglinis at matauhan. Pagkatapos, binigyan siya ng isang telepono. Kinakailangan lamang ni Sun Woo na tawagin si Mr. Kang at sabihin ng buong katotohanan at agad siyang papalayain. Ngulit alam ni Sun Woo na kung gagawin niya iyon, hindi lamang siya ang mamamatay, kundi pati si Hesu ay magkakaroon din ng parehong trahedya. Ilabas. Halika. Halika. Nang marinig ni Mr. Kang ang balita, nagnitin siya sa galit. Matapos ng maraming taon ng tapat na paglilingkod ni Sun Woo, alam na alam niya ang ugali nito. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. Ngunit wala ng ibang paraan ni Mr. Kang upang iwasan ito. Kinailangan niyang ipadala ang lahat ng kanyang mga tauhan upang hanapin si Sun Woo sa lahat ng lugar. Samantala, ginamit ni Sun Woo ang kanyang koneksyon upang pumunta sa lugar ng ilang iligal na nagbebenta ng armas. Sinabi ni Sun Woo na ang amo ni Mr. Kang ay gustong bumili ng dekalidad na baril, ngunit ang leader ng grupo ay nagbigay ng nakagulat na hamon. Maglalaban sila sa pagbuo ng baril. Kung manalo si Sun Woo, ibebenta nila ang baril sa kanya ng walang problema. Ngulit kung matalo, uuwi siya ng walang dala. Kaya nagkaroon siya ng baril ng hindi nagbabayad. Pagkatapos, kinuha niya ang lahat ng mga baril at umalis. Pumunta si Sun Woo sa isang tauhan ng karibal na gang at inutusan itong tawagin ang leader.
Sinabi ni Sun Woo na pumunta sa lugar na kanyang tinutukoy. Maingat ding dumating doon si Sun Woo. Nang makita siya, labis na nagulat silang lahat. Hindi nila akalain na makakaligtas pa si Sun Woo sa impyerno, ngunit siya rin ay matalino at mapagplano. Bago pa man makaganti si Sun Woo, ay malubhang siyang nasugatan. Sa oras na ito, labis na natuwa ang kalaban at may mapanuksing ngiti. Sinabi niya na kung hindi kayang patayin ni Mr. Kang si Sun Woo, siya na ang gagawa nito. Pagkatapos, tinawag ni Sun Woo ang matandang si Mr. Kang sa isang puno ng poit na tinig. Sinabi ni Sun Woo sa kanya na maghanda na siyang harapin ang nalalapit na kamatayan. Nang marinig iyon, labis na naguluhan at nataranta si Mr. Kang. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na haharapin niya ang halimaw na siya mismong lumikha. Upang pigilan si Sun Woo sa anumang paraan, inipunan ni Mr. Kang ang lahat ng kanyang mga tauhan upang proteksyonan siya. Hindi nagtagal, natuklasan ni Sun Woo ang kinaroroonan ni Mr. Natagpuan ni Sun Woo ang kinaroroonan ni Mr. Kang. Pumunta si Sun Woo sa banyo at maingat na kargahan ang lahat ng baril. Pagkatapos, ginamot niya ang sugat sa kanyang tiyan upang pigilan ang pagdurugo. Dahan-dahan siyang lumabas na may matatag na tingin at nasalubong niya ang lalaking bumasag ng kanyang braso noon. Tinanong ni Sun Woo si Mr. Kang kung bakit niya siya tinrato ng ganoon. Sa loob ng 7 taon, pinagsilbihan siya ni Sun Woo na parang isang tapat na aso, ngulit nagawa pa rin niyang ilibing siya ng buhay. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Mr. Kang kung paano sasagot upang bigyang katwiran ang kanyang ginawa. Alam niyang wala nang saysay ang anumang paliwanag. Putok. Putok. Sa kanyang huling sandali ng pagsisisi, sinubukan pa ring ilabas ni Sun Woo ang kanyang telepono upang tawagan si Jesus sa huling pagkakataon, ngunit wala na siyang lakas upang gawin iyon. Sa sandaling ito, naalala ni Sun Woo ang kanyang imahe habang tumutugtog ng malambing na viola at nakaupo siyang pinagmamasdan nito habang nakangiting may kasiyahan. Isang malagim na wakas, ngunit nag-iwan ng hindi mabilang na damdamin para sa mga manonood. Iyan ang buong nilalaman ng pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam at hanggang sa muli.